Good evening sa inyong lahat. Good evening, good evening po. Good evening. It's an honor, no? Salamat sa pagpunta. And sige, introduction muna tayo. Start tayo kay Kap. sir. Ako po si Christian Mark Ison na nakilala na Kap Ambo sa running. Kasalukuyan po akong barangay captain sa Castellano, San Leonardo. At nasa ano na po ako, 14 years nang tumatakbo. At ngayon po medyo nakashift na rin sa duathlon sa kasalukuyan. At nag-ultra, Ang duathlon, sir, ay running at saka bike. bike, guys. Thank you, sir. Yo, sir, good evening. Magandang araw sa atin lahat. Ako nga pala si Kenneth Alonso, team leader ng Nueva Ecija Runners. Running race organizer din ng mga events dito sa atin sa Nueva Ecija. Ngayon, last year nasa sales ako ngayon nag-full time tayo sa pag-organize sa mga event. Baka may gusto kayo i-shoutout, sir. Shout out dito sa mga runners sa buong Nueva Ecija. Shout out sa inyo lahat. Shoutout sa Team Focus. Oy, Team Focus, shoutout. Ecija Runners. Ecija Runners. Tol, alam mo, tol, ngayon talaga yung panahon na parang napakasarap tumakbo. Ang daming naging into running, tol. Alam mo yun, yung... Ikaw nga, tol. Ikaw. Hindi, ako personally, tol, kaya ko napunta sa running because sa health issue talaga, di ba? Lalo na tayo mga 30-ahin. Kaya kami, so doon kami nag-focus. Pero dito sa mga kasamahan natin dito, Marami tayong mapupulot. yes, Yung bang, at least yung mga advice, kung paano ba natin simulan, tol, yung pag-run. yes. Kasi hindi lang basta bigla ka na lang Yes. tatakbo. Mm. Yung mga dapat ka dun i-consider Kagaya natin, experience tayo, may mga mali pala tayong ginagawa. Yes. Parang hirap simulan kasi parang hinihingal ka kagad na ano ka ba kagad, yung nadi-discourage ka na Mm. later on, parang kinabukasan, ayaw mo na kasi masakit ang katawan mo. Sa kanila, mga sir, ano nag-motivate sa inyo para kayo nakapagsimula sa running? Paano nyo sinimulan? Siguro, Kap. Kailan mo lang, Kap? Ako, nag-motivate sa akin, health din 2011 ako nag-start mag-run Mhm. Siguro timbang ko mga nasa 100 kilos. Tapos within 6 months, nakuha ko siya ng parang 68 kilos within 6 months. And syempre, ginhawa sa katawan. At yun, unti-unting sa running na nahilig na rin. Una, kwan lang. Talagang pang-health lang, makapag-diet. Yun lang. Hindi naman, ala naman kasi akong running community Dahil solo lang ako. Nagja-jogging lang sa umaga, tapos mapasok. Kasi ko Dubai base. Kaya wala ka namang libangan kung hindi mag-exercise tapos trabaho. Yun lang. At least yun yung naging outlet. Ikaw naman, Sir Kenneth. Ayun, mga sir, magandang araw sa inyo. So, ayun, same as Kap. Ganun din naman yung naging running journey ko. Start ako as 2018. Timbang ko din is nasa 100 kilos. 100 kilos ako. 100 kilos, tapos yung time na yun, lagi ako nahihilo. Nung pala, high blood na ako. Kasi yung lifestyle ko before, nakatatlong rice nga tapos ang kain ko Tatlong rice tapos may soft drinks pa. Kumbaga, ang dumbbell Yeah. kutsara tsaka kilito. Yes. Tatlong kanin, isang soft drinks, tapos alakas ko manigarilyo. Malakas ako uminom ng alak. That time, Tapos yun, tapos nung first baby ko, premature, 8 months, ayun kasi delikado Nung pagkabigat ko sa anak ko, nung that time, nung pakapanganak, naisip ko sa sarili ko na na may kailangan akong baguhin sa sarili ko. Kasi gusto kong makasama yung anak ko ng matagal, gusto kong maging healthy. Yun. Doon ako nag-start yung running journey ko. Tapos, wala na yan. Yes. Yan, personality issue. Kumbaga, concern ka sa health mo. So, yan yung naging outlet mo, yan yung naging nakita mo, yung pagtakbo. Kasi, parang ang mura lang ano tol? Parang ang mura lang tumakbo. May chinelas ka lang, may sapatos ka lang, pero nag-start na pala. My Mali. God. Mali. Ay, hindi. Yun ang akala ko. Akala ko isa sapatos lang. Goods na Kailan talaga nag-start yung running era sa Pilipinas? Ayun, siyempre, unahin natin si Cap. Si Cap yung pinaka, natin Ba't ngayon lang? Si Cap 20. Anong taon ka? Parang Ako, nag-for good kasi ako 2013 Mm. Unang run ko yung sa double run.
Mga first timer na marathoner Hinanap yun, sir. sa Nuvali. Nubali. Kumbaga talagang yung community noon medyo ano na, mataas na ang running community noong mga 2013. Siguro 12 siguro nag-start. Pero 13 medyo sa Pilipinas boom na. Talagang nasa ano kami 500 plus ata kami mga first time na marathon eh. Tapos iba pa yung syempre may nandun na yung Milo, nandun na Yes, yung nandun si Ran Rio, nandun na. Talagang boom na. Pero yung sa mga shoes parang hindi pa eh. Nito lang yan eh. Wala pang carbon plated nun. Wala pa. Wala pa uso yun. Okay lang sapatos namin nun eh. Gagawan lang. Okay. Ang alam ko, Kap, na nung brand pa ata nung araw nun eh, yung ano ba yun, yung parang anong brand yung uso ng sapatos dati? Hindi pa uso yung masyado yung Kasi inabutan. andito sa ano eh. Alam mo ano Nike yan. Nike. Hindi talagang brand yan eh. Oh. Adidas hindi Wala pa eh. pa masyado. Oo. Puro talagang Nike lang. Ayun, ng Brooks, bro. Matitigas pa nung araw, no? Matigas pa yung mga... Carbon nun eh. Kung pwede, sa ibang bansa meron na siya. Oo, Sa tapos Pilipinas. na-adapt na lang natin dito sa Pilipinas. Anyway, gano'n naman talaga. So matagal na talaga ang running era pala dito. Pero mas mura talaga ngayon eh. appreciate ngayon tol. Nakita mo, ang dami talaga. Ang daming gusto sumali. Kaya lang, kailangan pala may hydration. Maraming factors pala na dapat mo i-consider. Eh, siguro, sir, bago pa mag-running, paano bang, ano ba, may pinaghahandaan tayo. Let's say sa mga beginner, gusto nilang mag-run ng siguro 5 kilometers. Hindi naman basta ano yun mo yan eh. Kasi, di ba, may mga factors ka nga na kailangan mo, ano, yung proper hydration, yung preparation. Sir, ano ba ang magiging advice natin sa kanila? Sa mga, ano? Siguro sir, ang advice ko as yun nga, as a runner, minsan nagko-coach na rin tayo, pero kahit di talaga ako coach, pero yung experience ko, sinishare ko. Kasi napulot ko lang din naman yun sa mga coach talaga. Kasi ako naman, sinishare ko yung mga sinishare sa akin. So, sinishare the blessing lang din sa mga sa mga runners. Siguro, ma-advise ko sa mga gustong tumakbo. Basta stay consistent. Stay consistent. Tapos kung mag-start ka sa running, kahit di naman mamahali sa sapatos mo. Ibig ko sabihin, like, gusto mo magsimula, ilang days dapat sa isang linggo sila dapat Yung ganun ba? Ako kasi sa running, nasa katawan ng tao eh. Halimbawa, 500 meters. Hindi, puro 500 meters muna. Tapos dugtong-dugtong lang. Hanggang sa progressive. Oo, ganun lang. Hindi mo naman siya pwedeng biglain. 5K agad. Hindi eh. Kasi kinabukasan yun, pag sumakit katawan nun, wala na yun. Ayaw Kaya kailangan 500 meters, tapos dagdag ka kinabukasan, or 3 days ka na 500, tapos ano lang, walking, light jog, walking, ganun. Hanggang sa magdugtong-dugtong, humaba. Ang importante lang tol, ayon nga sa Banayan, just show show up. up. Just show up. Kailangan talagang magpakita ka. Kaya yung iba siguro nakikita ko, Kap, na yung mga nag-i-start na tumakbo, hanggang simula lang sila. Bro, yung hanggang ano lang, kung simula. Kaya yung iba, hindi kasi nila alam yung proper. So, kumbaga pag na-experience nila yung ganung hirap, ay, ang sakit pala sa katawan, kinabukasan. Siguro, ang dapat, wag apurahin. Kumbaga, one mo muna, gradual lang yung pag-training. Wag mong madaliin at darating yung time na yung anong gusto mong mileage marating mo. Kumbaga, kasi baka Enjoyin muna. pumasok yung injury. Hanggang doon ka na lang. Kailangan training lang ng training. Huwag mong madaliin. Darating yung time na yung pinapangarap mong mileage o pinapangarap mong distance, matatapos mo. Kumbaga, wag mo nang mainggit dun sa Oo. mga iba na kung matagal naman ng mga runners yun, feeling mo malakas ka. Wag muna. Salamat, Kap. Napakaganda na. Sir Kenneth, man. Pero siguro sa akin, banggitan ni Kap yun, yung mga tamang dapat natin gawin eh. Siguro, para sa akin, humanap ka ng mga group, kaibigan, Pwedeng salihan. na pwede mong samahan. Kasi ako, sa akin yun yung yun yung isa sa kunyari, Mag-guide sa'yo. oo, tama. Medyo minsan din na unmotivated ka na, tinatamad ka. May magpupush sa'yo na kasama mo. Tapos may grupo ka na may kasama ka. Maganda yun may magpupush talaga sa'yo na may mga kasama ka sa, may takbo tayo ngayon this morning. Yes, sir. May kasama tayo. Tapos, syempre, mag-register kayo or sign up kayo sa mga race events. Kasi,
ayun na yung paghahandaan mo eh. Oo. So yun, Okay. hanap ka ng mga run clubs, kaibigan, tapos Or sign up ka. meron nga mga iba, Ah. solo lang, talagang ano lang, passion lang nila talaga, no? Tumakbo. Kahit wala ang running, basta motivated sila, gigising sila sa umaga kasi yun yung nakakapagbigay sigla at saya sa Yes. kanila sa araw-araw. Ang sarap kasi, may mga fun run na pwede salihan. Yes. Tama. Kumbaga, hindi yung goal mo para sa health mo, at least May reward. may reward, may medal ka, may finisher shot, para bang nakaka-proud. Recognition. Tapos, Oo. ngayon, mas pinasaya pa, may lechon, kagaya ng last time, meron pang beer, kay Sir, sa paano ni Sir Kenneth. So yun, naka-launch na po yung upcoming event natin this coming March 22, 2026. Ito yung ano po, kumbaga history sa Cabanatuan. First time. Nagkaroon ng ano po, ng half marathon sa Cabanatuan City. Yung Cabanatuan Half Marathon 2026 na gaganapin sa SM Cabanatuan City. So yun, yun yung isa sa mga inaabangan natin. Then, meron tayong naka-line up po na Nueva Ecija Run Series. Ito yung last year. Yung Summer Run, tapos Trailblaze, then Holiday. So, tatlong series yun. Yung una po natin, yung sa May. Ito yung Summer Run. So, tatlong category siya hanggang 5, 10, and 21K. Tapos yung Trailblaze, full marathon na yun. Yun, so, pag full marathon tayo dito sa Nueva Ecija. By August. Look forward natin, Oo. Sir Kenneth. Tapos, yung huli po, yung last na final po natin series, yung Holiday, November. Antayin natin kung saan natin gaganapin lugar sa Nueva Ecija yun. Oo. Grabe, nakalatag So, yung full year, no? Kaya nga kung halimbawa gusto mong huwag siguro silang mahiyang mag-reach out kung may halimbawa nakakilala sila, post ng post sa social media. Pwede silang magtanong na huwag kayong mahiya kasi gusto rin namin na Yes, na dumami. na dumami yung grupo Community. namin at gusto namin din i-share yung mga nalalaman namin, at least mag-guide ba namin kayo Oo. sa Mga events naman yung regarding sa ultra, huwag mo munang apurahin yung lahat ng ultra salihan. Kumbaga mamili lang din at yung katawan may hanggahan. Oo. Ako naubos yung lahat nung yabang ko eh. Talagang yung katawan mo, kumbaga kaya ng isip eh. Yung katawan hindi mo alam kung bibigay. Huwag niyo madaliin yung mga event na sinasalihan niyo. Kunyari, nag-10K ka this month, tapos mag-42 ka agad. For me, siguro, bago ako nag-42, magkukulang 3 years na ata ako eh. Ang ginawa ko kasi that time, pinaganda ko muna po sir yung 5K ko, 10K ko, tapos pinaganda ko muna yung 21K ko, hanggat nabit ko, tapos at kung alam ko na handa na ako mag-42, doon ako nag-42. Tapos po, ayun, talaga. Godwell talaga. Huwag niyo muna doon, huwag niyo i-piliin. Salamat din, Sir In a Kenneth. span of 3 years. Ako kasi Nag 2 years ako, nag-42. Oo, sir. nag-photo ko tapos nag-ultra. Araw talaga, Kap, Sir Kenneth, na yung alam mo na maganda yung training mo, talagang may time talaga Oo, na sir. para bang, bakit ganun? Hindi pa naging sapat. Parang, Kondisyon, hindi pa naibuli. wala kondisyon ka nung mga training mo. Multo lang parang gilid yun. Yung siyempre, ang isang mabigat kasi doon, naka-register ka. Tapos, biglang injury. Tama. Talaga. Ngayon, pipilitin mo. lang ka. Aabutan ka doon sa punto na nandun ka na sa event. Diba? Doon na. Yun na yung, pwede mo i-give up yun eh. Pero, siyempre, nandun yung ego, nandun yung barkada, ayaw mo ring iwan, Lalo na madami sila tapos naiingit ka kasi. Oo. Pero nandun yung Tatakbo muna sa iba para hindi masayang. diba nakakatapos ka ng 21K yes. kasi magkakasama kayo. Oo. Parang ganun lang yun. Napo-flow. Napupush na. Oo, napo-push Lalo ka. Hindi, tsaka sana yung mga nag-aaya din sa'yo na mag-ultramarathon, alalayan ka naman. Oo, hindi mo tayo iwan. Oo, huwag kang iwan. Hindi tayo, kundi Kwan daw eh. May dala naman daw kasing pera. Kaya iwanan. Kaya mo yan. Ako sir, may dala lang akong pera eh. Ako na lang yung support. Kainit kayo. Ano kayo? Oo. Ganun lang Ganun ang motivated. salamat na si Sir Antoy. Shout out sa'yo. Kumusta po?
Baka sir, may gusto kayong pasalamatan or Pwede mag-announce. Dun sa, ako nagpapasalamat ako dun sa Team Focus, dun sa ibang mga sponsor na nagtitiwala sa akin na gusto nila ako nahihirapan lagi. I-sponsoran nila ako basta nahihirapan ako. Sana all may sponsor. Hindi naman ang gusto ko, nahihirapan ako. Na tanggap nila na lumalaro ako kahit walang training, tumatapos. Kaya naman natutuwa silang i-sponsor ako na walang training. Taliniwala sila sa akin. Maraming salamat po sa mga teammates. Nandiyan po ni DNF eh. Po, siyempre, nagpapasalamat ako sa Team Banayad sa pag-invite sa akin. Dito sa napaka-solid na, ayun, na episode. Sana marami pa tayo mapanood na, tulong-tulungan natin. marami tayo mapanood pa na iba't ibang episode at pakilala natin yung mga iba't iba pang sir, mga malalakas na runners dito sa Nueva Ecija. Thank you. Maraming malakas. Maraming po, yun yung uniform na yung singlet. Yung singlet ng CHM 2026. Invite mo sila. Well po, invite ko kayo sa March 22, 2026. Ito, ayun po, CHM. Andyan kami guys. 26. Marami Team Banayad. So, Mga iba pang Labrador. sigurado mag-enjoy kayo dito. At sigurado, mag-PPL kayo dito kasi sanay tayo sa Clark eh. Sanay tayo sa ahon, tapos bigla kang patag. Sigurado, Yun nga, marami mag-PPL dito sa CHM 2026. So, let's go guys! CHM! Let's go! So, thank you, Crap. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Kita-kits na lang tayo sa sa mga events, future events. CHM, nandyan tayo. Lalo si HM guys, invite namin kayo lahat. No? Supportahan natin yung sariling atin, mga katulad. Siha. Invite natin. Tara! Thank you. So, BNYD, follow, like and share. Just show up. Bye. Bye!